Ciao Raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng video na are. Kaya unawaing mabuti at saka makinig na maigi para maging malinaw sa iyo. Alam natin na kahit expired na ang permesso di soggiorno, ay pwedeng makabiyahe pa uwi sa Pinas at makabalik sa Italia as long as ikaw ay nag-renew na, nag-adjourna na ikaw, meaning nakapaghulog na ng kit sa posta at sa pagbiyahe ay dala ang Ricevuta Postale. Pero ang dapat nating alamin ay ngayon na 2026 na ay pwede pa rin na iyan ay gawin. Posible na makapagbiyahe gamit ang Ricevuta ng Permesso di Soggiorno. Unaway maigiraga ang info na pag-uusapan natin sa vlog na ito para maging malinaw sa iyo at saka makatulong sa pagdedesisyon mo. Alamin natin ang detalye. Dopo na sigla, partiamo! Isang mahalagang dokumento ang Ricevuta ng pag-request, pag-renew o pag-adjourna ng Permesso di Soggiorno o Carta Soggiorno o yung tinatawag din na Ricevuta Postale na kagaya ng example na are. Iyan ay tinatawag pa din ng madami na talyando. Ang Ricevuta Postale na iyan ay nagpapatunay na ikaw ay nag-process na ng renewal o adjournamento ng iyong Permesso di Soggiorno. Kaya naman, ibig sabihin, ikaw ay legally residing pa din sa Italian territory. Kaya nga napaka-vital na ang Ricevuta Postale na iyan ay iyong iingatan at huwag iwawala. Pero alam natin at experience na natin ito na once na nakapaghulog ka na ng kit doon sa posta, ay matagal ang ipinaghihintay. Doon sa date ng pagtimbro. Once na makapagtimbro ay another waiting na naman dahil maghihintay ulit ng ilang panahon para sa pag-release at hanggang sa pagretiro ng bagong Permesso di Soggiorno. Kahit pa naglabas sa dati ang tribunale ng isang sentensa na dapat ay mabilis laang ang processing at ma-release na dapat agad ng kwestura ang mga Permesso di Soggiorno. Ang tanong, paano kung naghihintay ka ng release ng iyong bagong Permesso di Soggiorno? Pwede ka na magbiyahe na ang dadalhin mo sa iyong biyahe ay ang Ricevuta Postale at yung na-expire na Permesso di Soggiorno o lumang Permesso di Soggiorno. Although ang Ricevuta Postale ay isang mahalagang dokumento gaya ng ating nabanggit na kanina at yan ay pruweba na nag-renew ka na, pwede laang na magbiyahe gamit ang Ricevuta Postale at ang Permesso di Soggiorno na na-expire pauwi ng country of origin at hindi pwedeng mag-iskalo o mag-stop over sa mga bansa na kasama sa Schengen area. Kagaya nating mga Pilipino, pwedeng umuwi ng Pilipinas pero hindi pwedeng mag-stop over sa isang bansa sa Schengen area. Samantalang ang pagbiyahe naman mula Italia papuntang ibang bansa na kasama sa Schengen area ay hindi din po pwede kapag ka-expired ang Permesso di Soggiorno kahit pa mayroong kang Ricevuta Postale. Lilinawin pa nating maigi ang mga estranyeri na nakapag-present na ng dumanda para sa renewal ng kanilang Permesso di Soggiorno ay maaaring magbiyahe. Una, sa loob ng Italia. Dadalhin pa din ang Ricevuta Postale at ang original na Permesso di Soggiorno na na-expire o yung ina-adjourna. Pangalawa, pauwi sa Paese di Origine o Country of Origin. Example, uuwi sa Pilipinas. Dadalhin sa biyahe, okay? Ang Ricevuta Postale, Permesso di Soggiorno na na-expire at ang valid passport. Dahil hahanapin iyang mga documents na iyan lalo na sa pagbiyahe pabalik uli ng Italia. Ulitin lang natin, hindi pwedeng mag-iskalo o mag-stop over sa Schengen area. Yung mga documents na binanggit natin, tatlo iyon, laging original ang dadalhin sa biyahe. Makinig na maigiraga ha, baka ganito ang sitwasyon mo. Kasi importante na maging aware ka sa babanggitin natin na ito. Kaya makinig na maigi. Base dito sa Circulare numero
400/B/2024, mayroon ng indicated na expiration date ang Ricevuta Postale. Bale, 9 months ang validity mula sa date of application, kagaya ng makikita din sa example photo na pre-provide nila. Alam naman natin, dati-rate ay wala namang naka-indicate na iskadensa dyan sa Ricevuta Postale at valid pa nga yan ng ilang taon. Kagaya ng example na na wala namang naka-indicate na expiration. Ganyan dati yung ibinibigay nila na Ricevuta Postale. Samantalang aring example naman na ay makikita na indicated na ang iskadensa. 9 months mula sa date ng paghuhulog sa posta. Kaya kung sakali na ikaw ay nagpaplano na ikaw ay uuwi ng Pilipinas o magbibiyahe pero lampas na sa date of validity na 9 months ang iyong Ricevuta Postale at hindi mo pa din nare-retiro ang iyong bagong permeso di soggiorno, dinediscourage, okay? At hindi advisable na magbabiyahe palabas ng Italia, pauwi ng Pilipinas. Example, dahil hindi magagarantiyahan ng Ricevuta Postale, dahil nga nang na-expire na iyan, lampas na doon sa 9 months sa validity, hindi magagarantiyahan ang legal na pagbabalik o pagpasok muli sa Italia. Okay, sana yan ay malinaw sa iyo, Raga. Panghuli, at ito ang importante na konsilyo ko sa iyo, Raga. Kung sakali na Ricevuta Postale ang meron ka at hindi mo pa nare-retiro ang iyong bagong permeso di soggiorno, regardless kung lampas na o pasok pa din sa 9 months na validity ang iyong Ricevuta Postale, bago ka mag-decide na ikaw ay magbabiyahe pauwi ng Pilipinas, ang payo ko sa iyo ay sa mismong questura na nakakasakop sa iyo, ikaw mag-verify. Doon ka mag-inquire. Humingi ka ng konsilyo sa kanila dahil sila ang proper authority para diyan. Kung halimbawa din na emergency or meron kang valid na reason, kaya ikaw ay magbabiyahe within Europe, magtanong ka din sa questura. Okay? Sa dalawang case kasi na yan, minsan ay case-to-case basis. At depende din sa tipo ng permeso di soggiorno. Marami kasing dapat na i-check, marami dapat na isasaalang-alang. Kaya, doon sa questura, mabibigyan kanila doon ng legal advice. Opure, kung halimbawa naman, meron kang mapapagtanungan na isang avokato na espesyalisato sa imigrasyone, pwede ding magtanong sa kanila. That way ay maiiwasan ang maling pagpapasya. Ayun na, Raga, umaasa ako na rin malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang information na pinag-usapan natin sa video na ito. Kung sakali na meron kang kakilala, kamag-anak, okay, na makakatulong sa kanila ang information na ito, sana ay ma-share mo sa kanila. Halimbawa, na gusto mo pa ng iba pa ng mga info regarding sa mga legge, pag-aayos ng dokumento at mga bonus dito sa Italia, sana ay makapag-follow ka sa akin. Malaking tulong niya sa akin. O kaya naman ay makapag-subscribe ka sa akin para na sa ganun ay makapagpatuloy din ako sa paggagawa ng ganitong mga tipo ng mga videos. Once again, this is Chad, and always remember, Chad will guide. Grazie, Raga. Alla prossima!